Handa ka na bang i-level up ang iyong buhay bago sumapit ang iyong 25th birthday? Ang iyong 20s ay hindi lang panahon ng pag-e-enjoy, kundi ang pinakamahalagang pundasyon para sa iyong future success. Sa video na ito, hihimayin natin ang mga practical at legit na kasanayan na maglalayo sa iyo sa hirap at magbibigay sa iyo ng edge sa career at buhay. Mula sa pag-handle ng pera hanggang sa tamang mindset, ituturo namin ang mga specific na paraan na swak sa ating mga Pinoy. Siguraduhin na tatapusin mo ang video na ito dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinaka-importanteng impormasyon at ang ultimate skill na magsisilbing susi para magawa mong posible ang lahat ng ating napag-usapan. Huwag itong palampasin ka-daily. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral 1. Financial literacy ang pagalis sa petsa de peligro. Pag-usapan natin ang skill na magliligtas sa iyo sa stress tuwing sasapit ang 14 at 30 ng buwan at ito ay ang tamang pag-handle ng pera. Maraming mga ka-daily ang nagsasabing hindi sila makapag-ipon dahil sa mahal ng bilihin, pero ang totoo ay nagsisimula ang lahat sa pag-unawa ng 50-30-20 rule na hinati para sa ating mga Pinoy. Ang 50% ng iyong sahod ay dapat mapunta sa iyong needs o yung mga bagay na hindi mo pwedeng takasan gaya ng renta sa bahay, kuryente, tubig at pamasahe papunta sa trabaho. Ang 30% naman ay para sa iyong wants o yung mga bagay na nagpapasaya sa iyo gaya ng panonood ng sine o pagkain sa labas kasama ang mga kaibigan, habang ang natitirang 20% ay dapat itabi mo agad bilang savings bago ka pa gumastos ng kahit ano. Ang sekreto dito ay ang pag-track ng bawat piso gamit ang iyong phone or notebook para makita mo kung saan ba talaga naglalaho ang iyong pinaghirapang sweldo at kung paano mo ito mas mapapa-improve buwan-buwan nang hindi ka nagugutom. Pagkatapos mong ma-master ang paghahati ng pera, ay kailangan mong intindihin ang malaking pagkakaiba ng emergency fund at ng regular na savings para hindi ka laging kinakabahan kapag may hindi inaasahang pangyayari. Ang emergency fund ay dapat katumbas ng 3 to 6 months ng iyong monthly expenses na nakatabi sa isang hiwalay na bank account na hindi mo madaling mahugot para sa biglaang budol sa online shopping. Isipin mo ito bilang iyong pader na magpoprotekta sa iyo kapag biglang nasira ang laptop mo o kung sakaling magkaroon ng gap sa iyong trabaho, dahil ito ang magsisilbing peace of mind mo sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Huwag kang titingin sa mga post ng batchmates mo sa social media na naka-latest na gadgets o laging naka-travel dahil baka credit card lang ang nagbabayad noon, habang ikaw naman ay bumubuo ng matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Ang pagbuo ng pondong paniguro ay isang legit na paraan para maging independent ka at hindi mo na kailangang mangutang sa mga kamag-anak o sa mga mabilisang pautang na may malalaking interest. Isa sa pinakamalaking kalaban ng mga kabataan bago mag-25 ay ang tinatawag nating lifestyle creep o yung ugali na kapag tumataas ang sahod ay tumataas din ang level ng gastos. Imbis na i-upgrade mo agad ang iyong cellphone o bumili ng mamahaling kape araw-araw na nagkakahalaga ng 180 pesos pataas, ay mas mabuting panatilihin mo muna ang iyong simple na pamumuhay hanggang sa maging stable ang iyong investments. Isipin mo na ang bawat maliit na gastos ay parang butas sa isang malaking balde at kung hindi mo ito ititigil ay kahit gaano kalaki ang isalin mong tubig ay mauubos at mauubos pa rin ito. Ang pagiging praktikal ay hindi pagiging kuripot, kundi pagiging wise sa pagpili kung ano ang tunay na mahalaga at makakatulong sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay. Maging disiplinado sa pag-iwas sa mga impulse buying at laging itanong sa sarili mo kung kailangan mo ba talaga ang isang bagay o gusto mo lang itong ipakita sa ibang tao para lang masabing nakakasabay ka sa uso. Mahalaga rin na matutunan mo ang sining ng utang management dahil hindi lahat ng utang ay masama, basta alam mo kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Ang bad debt ay yung mga utang na ginamit mo para sa mga gamit na nawawala ang value gaya ng damit or gadgets na binayaran mo via home credit, habang ang good debt naman ay yung mga ginagamit mo para sa business or investment na pwedeng magbalik ng pera sa'yo.
Kung mayroon ka ng mga utang ngayon, ay gamitin mo ang avalanche method kung saan babayaran mo muna ang utang na may pinakamataas na interest rate o kaya naman ay ang snowball method kung saan uunahin mong bayaran ang pinakamaliit na utang para maramdaman mong may progress ka. Iwasan ang paggamit ng credit card bilang extension ng iyong sahod dahil ito ay pera na kailangan mong ibalik at kung hindi mo ito mababayaran ng buo ay kakainin ka ng interest na lalong magpapahirap sa iyong sitwasyon. Ang pagiging debt-free bago mag-25 ay ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa iyong sarili para mas malaya kang makapagdesisyon sa iyong career at buhay. Panghuli ay huwag mong kalilimutan na aralin at i-maximize ang iyong government benefits gaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig dahil ito ang mga automatic na investment na para sa iyong future. Marami sa ating mga kabataan ang hindi alam na ang Pag-ibig ay mayroong MP2 savings program na nagbibigay ng mas mataas na interest kaysa sa mga regular na bangko at ito ay tax-free pa, kaya napakaganda nitong simulan habang bata ka pa. Ang SSS naman ay hindi lang para sa retirement kundi pati na rin sa mga loans at sickness benefits na pwedeng-pwede mong magamit sa oras ng pangangailangan basta updated ang iyong contributions. Siguraduhin mo rin na ang iyong PhilHealth ay active para hindi ka mamroblema sa hospital bills kung sakaling magkasakit ka o ang iyong mga dependent sa pamilya. Ang pag-intindi sa mga system na ito ay bahagi ng pagiging isang responsableng adult na marunong magplano at hindi lang umaasa sa swerte para sa kanyang kinabukasan. Kaya simulan mo nang i-check ang iyong accounts online at siguraduhing maayos ang lahat ng records mo. Aral 2. Emotional intelligence sa trabaho at relasyon. Ang susunod na skill na dapat mong hasain ay ang emotional intelligence o EQ dahil ito ang magsisilbing sikreto mo para magtagumpay sa kahit anong aspeto ng buhay. Hindi sapat na matalino ka lang sa paggawa ng trabaho dahil sa totoong mundo ay mas mahalaga kung paano ka makisama sa iba at kung paano mo hinahandle ang sarili mong emosyon sa gitna ng pressure. Magsimula tayo sa professional communication kung saan dapat mong matutunan ang tamang paraan ng pagsagot sa emails at pakikipag-usap sa iyong mga katrabaho o sa iyong boss nang may tamang balanse ng respeto at self-confidence. Ang pagiging professional ay nangangahulugan na alam mo kung kailan dapat maging seryoso at kung paano mag-set ng boundaries para hindi ka maabuso o maging yes man sa lahat ng utos na ibinibigay sa iyo. Isang actionable guide dito ay ang paggamit ng mga clear at polite na statements, gaya ng paglilinaw sa deadline ng isang task bago mo ito tanggapin para maiwasan ang miscommunication sa huli. Kasunod nito ay ang sining ng pagsasabi ng no nang hindi nakaka-offend o nakakasira ng iyong reputasyon sa opisina o sa iyong mga kaibigan. Maraming mga ka-daily ang nahihirapan dito dahil sa takot na baka isipin ng iba na wala silang pakisama o tamad sila, pero ang totoo ay kailangan mo ito para protektahan ang iyong mental health at productivity. Ang pagtanggi sa isang overtime o sa isang gala na hindi napasok sa iyong budget or schedule ay isang tanda ng maturity dahil alam mo ang iyong prioridad sa buhay. Imbes na mag-imbento ng kung ano-anong dahilan ay mas mabuting maging direkta ka pero malumanay ang iyong boses at mag-alok ng ibang alternative kung kailangan talaga. Sa ganitong paraan ay ipinapakita mo na pinahahalagahan mo ang iyong oras at ang oras din ng ibang tao kaya mas rerespetuhin ka nila bilang isang individual na may paninindigan at malinaw na direksyon. Mahalaga ring matutunan mo kung paano i-handle ang criticism o mga negatibong puna mula sa iyong supervisor o mga kasama sa trabaho nang hindi ito dinidibdib ng sobra. Sa halip na magalit o maging defensive kapag may nakitang mali sa iyong gawa, ay subukan mong makinig ng mabuti at ituring ito bilang isang free lesson para lalong gumaling sa iyong field. Isipin mo na ang feedback ay hindi pag-atake sa iyong pagkatao kundi isang tool para ma-improve ang kalidad ng iyong output at maging mas efficient ka sa susunod na pagkakataon. Kapag nakatanggap ka ng constructive criticism, ay huminga ka muna ng malalim bago sumagot at magpasalamat ka sa taong nagbigay nito dahil pinansin nila ang iyong trabaho at gusto ka nilang mag-grow.
Ang taong may mataas na EQ ay mabilis makarecover mula sa mga pagkakamali dahil mas focused sila sa solution kaysa sa paninisi sa sarili o sa ibang tao sa paligid nila. Pagdating naman sa iyong pamilya ay kailangan mong matutunan ang conflict resolution lalo na kung ikaw ay nagsisimula ng magkaroon ng sariling pananaw na iba sa nakagisnan ng iyong mga magulang. Normal lang ang magkaroon ng diskusyon tungkol sa ambag sa bahay o sa iyong mga desisyon sa buhay, pero ang mahalaga ay kung paano mo ito ipaparating nang hindi na uuwi sa sigawan or samaan ng loob. Gamitin ang I statements, kung saan sinasabi mo ang nararamdaman mo imbis na manisi ka agad, gaya ng pagsasabing, "Nahihirapan po ako kapag ganito," sa halip na, "Lagi niyo na lang akong pinapagalitan." Ang pag-unawa sa pinanggagalingan ng iyong mga magulang habang ipinapaliwanag mo ang iyong sariling side ay isang praktikal na paraan para mapanatili ang kapayapaan sa loob ng tahanan habang unti-unti mong itinatayo ang iyong independence. Ang pagiging bukas sa kompromiso ay hindi pagsuko kundi pagpapakita na mas mahalaga ang relasyon kaysa sa pagiging laging tama sa bawat usapan. Panghuli ay ang kasanayan sa active listening na siyang magpapalalim sa iyong mga relasyon sa kahit kanino mo man ito gamitin. Ang pagiging mabuting tagapakinig ay hindi lang ang pananatiling tahimik habang nagsasalita ang iba, kundi ang pagbibigay ng iyong buong atensyon at pag-intindi sa mensahe na gusto nilang iparating ng walang judgment. Iwasan ang paghawak sa iyong phone o ang pag-iisip agad ng isasagot mo habang hindi pa natatapos ang kausap mo dahil mararamdaman nila kung ikaw ay tapat o nagpapanggap lang na nakikinig. Magtanong ka ng mga follow-up questions para ipakita na interesado ka talaga sa kanilang kwento o sa kanilang nararamdaman dahil ito ang pinakamabisang paraan para makakuha ng tiwala at respeto mula sa ibang tao. Ang skill na ito ay napakalaking tulong hindi lang sa iyong love life o pakikipagkaibigan, kundi lalo na sa pagbuo ng mga professional connections na magbubukas ng maraming pinto para sa iyong career bago ka pa sumapit sa edad na 25. Aral 3. Basic Home Management at Independence. Ang ikatlong skill na kailangan mong masterin ay ang pag-aayos ng iyong buhay sa loob ng bahay dahil ito ang magpapatunay na kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Magsimula tayo sa meal prep sa halagang 500 pesos para sa buong linggo na isang napakagandang paraan para makatipid at manatiling malusog. Imbis na lagi kang umaasa sa food delivery o fast food na madaling umubos ng budget, ay mas mabuting maglaan ka ng oras tuwing weekend para mamalengke at magluto ng maramihan. Ang sikreto dito ay ang pagbili ng mga seasonal na gulay at protina gaya ng itlog o manok na pwedeng lutuin sa iba-ibang paraan gaya ng adobo, tinola o ginisang gulay. Kapag mayroon ka ng nakahandang pagkain sa iyong refrigerator, ay mas madali mong maiiwasan ang tukso na gumastos sa labas at mas masisiguro mo pa na malinis at masustansya ang bawat sinusubo mo habang pinoprotektahan mo ang iyong wallet mula sa hindi inaasahang gastos. Hindi rin pwedeng habang buhay kang tatawag sa iyong tatay o sa isang repairman kapag may nasira sa iyong tinitirhan, kaya kailangan mong matutunan ang mga basic home repairs. Dapat ay alam mo na kung paano magpalit ng pundidong bumbilya, kung paano ayusin ang tumutulong gripo sa pamamagitan ng pagpapalit ng washer, at kung paano gumamit ng mga simpleng tools gaya ng hammer, screwdriver, at pliers. Ang pagkakaroon ng basic toolkit sa iyong kwarto o bahay ay isang investment na magliligtas sa iyo sa maraming abala at gastos sa hinaharap. Isipin mo na lang ang pride na mararamdaman mo kapag kaya mong ayusin ang sarili mong mga gamit nang hindi umaasa sa tulong ng iba. Ang mga simpleng kasanayang ito ay bahagi ng pagiging isang independent na adult na handang harapin ang mga maliliit na hamon ng pagtira ng mag-isa o kahit pa kasama ka sa bahay ng iyong mga magulang. Pagdating naman sa iyong mga damit ay mahalaga na matutunan mo ang tamang laundry at fabric care para tumagal ang iyong mga investment sa wardrobe. Hindi lang ito basta paglalagay ng damit sa washing machine, kundi ang pag-unawa sa mga symbols na nakikita sa tag ng iyong mga damit para malaman mo kung pwede ba itong plantsahin o kung kailangan itong i-hand wash lang.
Matutong maghiwalay ng puti sa decolor para hindi mag-bleed ang mga kulay at sirain ang iyong paboritong polo o t-shirt. Ang pag-aalaga sa iyong mga kagamitan ay isang paraan ng pagpapahalaga sa perang pinaghirapan mo para mabili ang mga iyon. Kapag maayos kang manamit at laging malinis ang iyong kasuotan, ay mas magiging kagalang-galang ka sa harap ng ibang tao at mas magkakaroon ka ng self-confidence sa pagharap sa iyong mga daily tasks. Sa modernong panahon ngayon, ay hindi na lang physical na gamit ang dapat mong i-manage, kundi pati na rin ang iyong digital organization. Isang specific actionable guide ay ang pag-aayos ng iyong mga files sa laptop o computer at ang paggawa ng backup ng iyong mahahalagang documents at photos sa cloud storage or external drive. Siguraduhin na ang iyong passwords ay secure at gumagamit ka ng two-factor authentication para hindi ka madaling ma-hack o mabiktima ng online scams. Burahin ang mga unnecessary emails at i-unsubscribe ang mga newsletter na hindi mo naman binabasa para hindi magulo ang iyong digital workspace. Ang pagkakaroon ng isang organized na digital life ay makakatulong para mas mabilis mong mahanap ang mga kailangan mo sa trabaho at mabawasan ang iyong stress level tuwing bubuksan mo ang iyong devices. Panghuli ay ang tamang pag-manage ng iyong oras or time management gamit ang mga techniques gaya ng Pomodoro Method para balanse ang iyong buhay. Ang pagiging independent ay nangangahulugan na ikaw na ang bahala sa iyong schedule, kaya dapat ay marunong kang mag-prioritize ng iyong 8 oras na shift sa trabaho habang may oras pa para sa iyong side hustle, gawaing bahay at sapat na tulog. Subukan mong mag-focus sa isang task sa loob ng 25 minutes at mag-break ng 5 minutes para manatiling fresh ang iyong isip at hindi ka mabilis ma-burnout. Iwasan ang multitasking na madalas ay nakakabagal lang ng iyong progress at mas mabuting tapusin ang isang bagay ng mahusay bago lumipat sa susunod. Kapag kontrolado mo ang iyong oras ay mas magkakaroon ka ng kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto mo talaga at mas magiging produktibo kang ka-daily bago ka pa man dumating sa iyong mid-20s. Aral 4. Digital Literacy at Personal Branding. Sa panahon natin ngayon ay hindi na sapat na alam mo lang pindutin ang share button dahil ang iyong digital presence ay ang nagsisilbing modernong resume mo sa buong mundo. Isang napakahalagang hakbang bago ka mag-25 ay ang pag-aayos ng iyong LinkedIn profile kung saan dapat ay makita ng mga recruiters ang iyong mga skills at achievements kahit nagsisimula ka pa lang sa iyong career. Siguraduhin na ang iyong profile picture ay professional at ang iyong headline ay malinaw na nagsasabi kung anong problema ang kaya mong ayusin para sa isang kumpanya. Huwag kang matakot na ilagay ang mga naging projects mo sa school o mga volunteer work dahil bawat karanasan ay may value sa mata ng tamang employer. Ang pag-aayos ng iyong professional digital footprint ay isang legit na paraan para ikaw na mismo ang hanapin ng mga magagandang opportunity imbis na ikaw ang laging naghahabol sa kanila. Kailangan mo ring maging pamilyar sa paggamit ng mga basic AI tools na nagkalat ngayon para mas mapabilis at mapadali ang iyong trabaho sa araw-araw. Ang paggamit ng AI para sa paggawa ng templates, pag-organize ng reports, o pag-draft ng mga presentations ay hindi pandaraya kundi isang paraan ng pagiging efficient at up-to-date sa teknolohiya. Imbis na ubusin mo ang buong araw sa pag-iisip ng format ng isang email, ay maaari kang gumamit ng mga tools para bigyan ka ng outline na maaari mong i-customize base sa iyong sariling estilo. Ang mga ka-daily nating marunong gumamit ng bagong technology ay mas mabilis na nakaka-adapt sa mga pagbabago sa industriya kaya hindi sila naiiwan ng panahon. Gawin mong partner ang teknolohiya sa pag-abot ng iyong mga goals sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano mag-input ng tamang prompts para makuha ang resultang kailangan mo ng mas mabilis. Kasunod ng pagiging tech-savvy ay ang pagkakaroon ng matinding cybersecurity awareness para maprotektahan ang iyong pinaghirapang pera at pagkatao online. Napakarami ng scammers at phishing sites na nambibiktima ng mga kabataan kaya dapat ay alam mo kung paano kilalanin ang mga fake links at huwag basta-basta magbibigay ng iyong personal na impormasyon o OTP sa kahit kanino. Isang practical na guide ay ang pagpapalit ng passwords mo every 6 months.
At ang hindi paggamit ng iisang password sa lahat ng iyong accounts para kung sakaling mahack ang isa ay safe pa rin ang iba. Maging mapanuri sa mga emails or text messages na nag-aalok ng mga premyo o trabahong masyadong maganda para maging totoo dahil kadalasan ay trap lang ito. Ang pagiging ligtas sa digital space ay bahagi ng pagiging responsableng adult na marunong mag-ingat sa kanyang digital assets at privacy. Hindi rin dapat mawala sa iyong listahan ang networking skills dahil sa totoong buhay ay mahalaga kung sino ang mga kakilala mo at kung sino ang nakakakilala sa iyo. Gamitin ang social media para mag-reach out sa mga mentors o professionals sa field na gusto mong pasukin sa pamamagitan ng pagpapadala ng maikli at respetadong mensahe. Huwag kang mahiya na magtanong ng tips o humingi ng advice tungkol sa career dahil karamihan sa mga matatagumpay na tao ay handang tumulong sa mga kabataang nagpapakita ng determinasyon. Ang pagbuo ng mga connections ay hindi tungkol sa paggamit sa ibang tao, kundi sa pagbuo ng relasyon, kung saan pareho kayong pwedeng magbigay ng value sa isa't isa sa hinaharap. Isang simple na pag-comment ng may saysay sa post ng isang leader sa iyong industry ay sapat na para mapansin ka at magsimulang bumuo ng iyong pangalan sa kanilang circle. Panghuli ay ang pag-aaral ng content creation basics, kahit wala kang balak maging isang full-time vlogger or influencer sa social media. Ang kakayahang magkwento at ipakita ang iyong galing sa pamamagitan ng videos o photos ay isang skill na pwedeng magamit sa kahit anong trabaho para sa iyong personal branding. Maaari mong i-post ang mga behind the scenes ng iyong ginagawang projects o mag-share ng mga tips tungkol sa isang bagay na alam mong master mo na para makita ng iba ang iyong expertise. Ang pagiging creative sa pagpapakita ng iyong galing online ay isang paraan para maging standout ka sa libu-libong aplikante na naghahanap din ng trabaho. Isipin mo na ang iyong social media accounts ay ang iyong digital portfolio, kaya siguraduhin na ang mga ipinopost mo ay makakatulong sa iyong image at hindi magiging hadlang sa iyong pag-asenso bago ka mag-25. Aral 5. Critical Thinking at Decision Making. Ang huling kasanayan na dapat mong pagsumikapan bago mag-25 ay ang pagbuo ng matalas na pag-iisip or critical thinking dahil ito ang magsisilbing kumpas mo sa gitna ng napakaraming impormasyon sa mundo. Sa panahon natin ngayon na punong-puno ng fake news sa TikTok at Facebook, ang pagiging mapanuri or fact-checking ay isang obligasyon sa sarili para hindi ka madaling maloko o magpadala sa emosyon ng nakararami. Bago ka maniwala o mag-share ng isang balita, ugaliing i-verify muna ang source at tingnan kung may iba pang legit na news outlet na nag-uulat nito. Ang pagiging wise na ka-daily ay nagsisimula sa pag-aalinlangan sa mga bagay na mukhang masyadong maganda para maging totoo or sa mga post na layon lang ay magalit ang mga tao. Kapag marunong kang sumala ng impormasyon, mas magiging maayos ang mga opinyon mo at hindi ka basta-basta susunod sa agos ng maling paniniwala. Dahil ang edad na 20 plus ay panahon ng malalaking pagbabago, kailangan mo ng konkretong strategy sa pagpili gaya ng pro-con list strategy para sa iyong career at personal na buhay. Kung nag-iisip ka kung dapat ka na bang lumipat ng kumpanya o kumuha ng panibagong kurso, isulat mo sa isang papel ang lahat ng mabubuting maidudulot nito sa isang side at ang mga posibleng hirap naman sa kabilang side. Ang visual na representation ng iyong mga option ay makakatulong para mabawasan ang kaba at mas makita mo kung ano ang mas matimbang na desisyon para sa iyong kinabukasan. Huwag kang magdesisyon kapag sobrang saya mo o sobrang lungkot mo dahil madalas ay nabubulagan tayo ng ating nararamdaman sa mga sandaling iyon. Ang paggamit ng lohika sa pagpili ay tanda ng isang mature na individual na handang panindigan ang bawat hakbang na kanyang gagawin. Isa pang mahalagang konsepto na dapat mong intindihin ay ang tinatawag na opportunity cost o ang katotohanan na sa bawat pagpili mo sa isang bagay ay mayroon kang isinusukong iba. Halimbawa, sa bawat gabi na inuubos mo sa panonood ng series hanggang madaling araw, ang kapalit noon ay ang oras na sana ay ginamit mo sa pagpapahinga o pag-aaral ng isang bagong skill na pwedeng magpataas ng iyong sahod. Hindi naman masama ang maglibang, pero ang pagkakaroon ng kamalayan sa halaga ng iyong oras ay makakatulong para mas piliin mo ang mga aktibidad na may pangmatagalang benepisyo.
Isipin mo lagi kung ang ginagawa mo ba ngayon ay magpapasalamat ang future self mo pagkalipas ng ilang taon o pagsisisihan mo ito dahil nasayang lang ang iyong lakas. Ang pag-unawa sa konsepto ng palitan ay magtuturo sa iyo na maging mas mapili at mas matalino sa paggamit ng iyong limited na resources gaya ng oras at enerhiya. Kailangan mo ring matutunan ang pagkakaiba ng growth mindset sa fixed mindset para hindi ka mabilis sumuko kapag dumarating ang mga pagsubok or failure sa buhay. Ang taong may fixed mindset ay naniniwala na ang talino at galing ay ipinanganak na at hindi na mababago, kaya kapag nagkamali sila ay iniisip nilang talunan na sila habang buhay. Ngunit ang isang ka-daily na may growth mindset ay tinitingnan ang bawat pagkakamali bilang isang pagkakataon para matuto at lalong humusay sa susunod na pagkakataon. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa katagang ganito lang talaga ako dahil bago ka mag-25 ay napakarami mo pang pwedeng mabago at ma-improve sa iyong pagkatao. Yakapin mo ang mga hamon at huwag kang matakot magmukhang beginner sa isang bagay dahil lahat ng eksperto ay nagsimula rin sa pagiging clueless hanggang sa sila ay maging bihasa sa pamamagitan ng tiyaga. Panghuli ay ang disiplina sa pag-invest sa self-education dahil ang pag-aaral ay hindi natatapos sa pag-graduate sa kolehiyo kundi ito ay isang lifelong process. Napakaraming libreng resources sa internet gaya ng Coursera, YouTube, at maging ang mga programs ng TESDA na maaari mong gamitin para madagdagan ang iyong kaalaman nang hindi gumagastos ng malaki. Gawin mong habit ang pagbabasa ng kahit 5 pages ng libro o panonood ng 15 minutes na educational video araw-araw para manatiling fresh ang iyong isipan. Ang mundo ay mabilis magbago, at ang tanging paraan para hindi ka mapag-iwanan ay ang patuloy na pag-update sa iyong sarili at sa iyong mga kasanayan. Ang pagiging mausisa at laging gutom sa bagong kaalaman, ang tunay na magdadala sa iyo sa tagumpay at magbibigay sa iyo ng edge sa kahit anong field na piliin mong tahakin bago ka sumapit sa iyong mid-20s. Sa pagtatapos ng ating usapan, tandaan mo na ang pag-abot sa edad na 25 ay hindi isang deadline, kundi simula ng iyong tunay na paglalakbay bilang isang wise na adult. Ang lahat ng kasanayang tinalakay natin, mula sa pag-iingat sa pera, pagpapataas ng iyong EQ, pagiging independent sa bahay, hanggang sa pagmaster ng digital world at matalas na pag-iisip, ay mga armas mo para hindi ka maligaw sa agos ng buhay. Ang pinaka-importanting sikreto sa lahat ay ang consistency. Hindi kailangang maging perpekto agad, ang mahalaga ay mas mabuti ka ngayon kaysa kahapon. Huwag kang matakot magkamali dahil bawat pagkakataon ay isang lesson na magpapatatag sa iyo. Gamitin mo ang mga tips na ito para maging proud sa iyo ang future self mo. Kaya mo yan ka-daily. Patuloy lang sa pag-aaral, pag-asenso, at pagtulong sa kapwa habang itinatayo mo ang pangarap mong kinabukasan. Hanggang sa muli nating tips para sa iyong tagumpay. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang Gintong Ugali. Maraming salamat. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice.